Hello, my name is Rom, and I'm going to talk about the things that you should consider if you want to teach abroad, if you want to be a teacher abroad. Sa totoo lang, maganda naman talaga eh. Sobrang underpaid ng mga teacher sa Pilipinas, di ba? Kaya yung iba naiisipan talaga na kahit malayo sa family nila, talagang umalis na lang ng Pilipinas kasi yun yung profession nila eh. But hindi enough. Hindi talaga enough. Actually, yung mismo mga teachers na nga nagsabi, yung ibang teachers dito na alam mo naman, kapag Filipino teacher tapos sa Pilipinas, automatic may utang, may loan yung mga teacher. So, yun yung isa sa mga bagay. Yung mga buhay ng Pinoy abroad, it can really be amazing sa social media. Pero yung totoo, ibang-iba siya kapag nandito ka na. Number 1 na dapat i-consider ay yung salary versus cost of living. Mas mataas talaga dito sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas. Pero yung cost of living naman, isipin nyo pa rin yung bunsang pupuntahan nyo. Malaki nga yung sahod sa Japan, sa Korea, pero yung cost of living, ganun din. So parang nababawi rin siya, di ba? Unlike sa mga bansa na pupuntahan nyo, for example, kung meron man kung mataas yung sahod pero mura pa rin yung bilihin, well, I think that is a perfect combination. Pero sobrang dalang eh, kasi inflation is happening. Inflation is real. Sa buong mundo may inflation. So, taas yung sahod, pero dahil sa taas ng bilihin, makakasave ka pa ba? And then, sa sahod ba, doon pa rin ba kukuhanin yung pang-kuryente mo? Doon pa rin ba kukunin yung pantubig mo? And most importantly, yung pinaka-pangrenta ng bahay, doon pa rin ba yung ibabawas sa sahod mo? Yun yung pangapag-isipan niya. Next, culture shock. Totoo yan. Even yung mga simpleng bagay na piling nyo sa Pilipinas, wala naman. Pagdating nyo dito, syempre, ibang food, iba yung pagtuturo, iba yung social norms. And you have to consider din talaga yung religion. Example sa akin, Muslim to. Very sila dito very religious, and at the same time, marami pa rin na yung talagang hindi open-minded pagdating sa mga bagay-bagay. Make sure na yung pupuntahan nyo, pag-aralan nyo yung culture, pag-aralan nyo yung religion nila. Kasi, di ba, ayaw naman natin na maka-offend ng tao, ayaw naman natin na i-judge na tayo just because we didn't study enough about their culture. Sa food, posibleng mapunta ka sa lugar na puro maanghang, puro maalat, puro walang lasa. So, part pa rin yun ng culture shock. Number 3, loneliness and homesickness. Yun talaga yung pinakakalaban ng kahit sino, kahit hindi OFW, basta kahit na sino na pumupunta abroad to work.